Diyan. Yan, sa Yes. mga new business partner Congratulations. natin. Guys, sa Mga mga bagong business partner natin dyan, patype naman ng 1 kung sino yung mga bagong business partner natin dyan. And kung taga saan kayo. Ayan. Ayan, congratulations. Mama Hebres. Sir Bernard Flores. Ang Ay, dami. napakadami pa lang Denny bago. is Domingo from Parañaque. Umuulan ang bagong business partner. Congratulations. Wow, layo nito ah. Sir Oh, Bernard Flores from Kapatagan, Lanao del Norte. Ma'am Cyrene grabe. Billion, bago ka from Antipolo. Ayan, congratulations. No, tawagin na natin yung mga sub-team. Tawagin na ba natin, Yes, guys? tawagin mo po natin. Ayan. Ayan, hello sa mga sub-team. Dream Makers, nandyan ba? Type 1 naman dyan. Ang mga Dream Makers. Good evening, Dream Makers. Ay, grabe naman, Si oh. LJ Marie. Hi, GM Marie. Si Coach Maripes Agid. Nakita ko Ayan. kanina si Coach Jemary sa office, saka si GM, ay si GM Jemary, saka si GM Jerome, kanina sa office. Nagkita-kita kami. Sipag. Ayan. Yung mga, nandyan ba yung mga Maximize? Ayan, tawagin naman natin yung Maximize. Kung andyan sila. Pwede magingay sa chat box ha. Sana ba yung mga pa-apoy natin dyan? Thank you, Coach Jemary, ay GM Jemary. Ang dalawa pa lang sa Maximize ha. Si Coach Cerila at saka si Coach Margarita. Good Ayan, evening po. good evening. Ayan, syempre hindi mawawala ang ating sub-team, no? Ang sub-team hybrid. Ayan, good Hybrid! Yes! evening. Ayan, Marami. hybrid mag-ingay. Magingay. Ang dami natin guys. Go, go, go! Ayun, no? Hybrid. Ayan, go hybrid. Sino pa ba? Ayan. Baka may makalimutan tayo ha. Baka magtampo. Ayan, sunod naman natin. Andyan ba yung sub-team SG? Sub-Team SG. Headed by Coach TL Glenn Pascual. Well, Wala pala. May meeting din pala Okay, sila. may meeting. This- Okay, handa na ba Okay. tayo, coaches? 50 na tayo, 50 participants. So, ano Mm-mm. pang idadagdag pa yan? Handa na ba ang lahat? ang lahat. Type 5 na. Type 5 naman, guys. Ano Kung ba? handa na tayo. Mag-ingay. Mag-ingay! Ayan, no, pakilala ko lang din. Ayan, ang mga host for today. Ayan. Ayan, I'm Karen. And I'm Edna. And I'm Coach Donald. And we are We the are your hosts hosts for tonight. tonight. Yes. Yes. Ayan, Coach Edna, simulan na natin. Okay, share screen ka na. Ano, Coach Karen? Ayan, share screen. Asa na ba yun? Ayan, nakikita ba ang... Ayan, nakikita ba, coaches? Wala pa. Wala pa Wala pa. po. Ayan, meron na po. Yan, okay na. Para nasa dulo na kagad. Ay, wait lang. Nasa dulo pala. Ayan. Kita na po ba? Yes. Yes. Full screen na lang.
Ayan, okay na ba, coaches? Yes, okay. Yes, yes. Yes po. Ano ba? So, ayan, no, announcement. Ayan, at announcement and meeting natin. Ayan, yung mga training natin. And ayan, yung host for today. Ayan, kami nila Coach Edna, Coach Donald. Ayan, para sa ating first discussion, yung first meeting natin, no, yung sa mga Team RM Caravan nung Laguna, yung May 31. Ayan, congratulations sa mga sumuporta dito sa nung May 31, no? Ayan, sobrang Yes, daming, kasama ako dyan. ayan, no? Kasama natin sila Coach Donald, si Coach Lab. Ayan, sobrang daming pumunta diyan, no? And congratulations sa mga napa-pay in diyan. Ayan, sila Coach Josel andiyan. Ayan, congratulations Teacher Mavi. Congrats sa inyo. Yes, nakadalawa yan si Teacher Mabi. Napakagaling ni Teacher Mabi, no? So ayan, no, sa gantong caravan, no, punta tayo dito, guys, no. Ini-encourage ko kayo na sumama kayo sa mga gantong caravan kasi napakagandang opportunity nito, guys. And lalo na pag may mga kakilala, kaibigan, and kamag-anak kayo na malapit dito sa ating mga caravan, no. Maximize natin 'to kasi unang-una sa lahat matututo tayo, and siyempre, 'di ba, magkakaroon tayo ng pa-pay-in, 'no. Ayan, and True. congratulations sa Ay, lahat mga ng bagong nakadalo. business partner, syempre. Yes, oo. Yes, congratulations din kay GM Carl for doing the successful event, no? Yes, Grabe yung grabe. grabe yung effort na ginawa niya. Talagang sobrang nag-enjoy ang lahat. At the same time, syempre, imagine niyo apat na pay-in for that day. Grabe. Yes, sobra, First time niya pang mag-present ng live nun guys, sa partida. Ng dropshipping, 'no. First time. Yes. First time daw ni TL Carl yun, 'no, ni Hindi GM man. Carl. Parang hindi. Pero parang Pa hindi. rin. Correct. Saka syempre yung nag-intro, magaling din. Sino ba nag-intro? Sino ba nag-intro? Syempre walang iba, si Coach Karen yun. Ba? Ayan, 'no, Pinapalakpakan yan, guys. Pinapalakpakan. ayan, thank you po. Kaya nalulungkot ako, Coach Donald, Coach Karen, kasi namiss ko yung event na yan. Kasi Oo nga, wala ka. dapat kasama ako. Kaso, Oo, sayang naman. Pero sa susunod, sumama Namiss, ka. yung time na yan. namiss ka namin, oo. Kaya nga. Ibali sa mga susunod. Yes, madami pa tayong mga caravan, kaya coaches, 'no, sa mga may mga Yes. kakilala pa sa ating mga caravan, 'no, ayan, announcement din natin 'yan. So ayan, next slide natin. Ay. Ayun. Mobra. Bakit? Yes. Ayan. Last June 1, naganap yung ating 127th Kalayaan Day sa Dubai. Wherein may dalawang nanalo na umattend ng Food ating cart. caravan food cart, di ba? Sa Kalayaan, nanalo ng Show My King food cart. Grabe yun. Dalawang food cart lang naman na libre na pinamigay ng ating company. Ganun ka-generous, di ba? So, yung mga ganitong Grabe. event, dapat talaga hindi pinapalampas, no? Biruin mo sa ibang bansa pa to, pero may mananalo tayo na Pilipino na maswerteng nanalo during that event. Congratulations sa kanila. Ayan, congratulations din sa mga pumunta diyan sa ating Kalayaan 2025, 'no. Parang nandiyan sila Coach Maripe, 'no, sila Coach Yes, Jovelyn, 'no. marami din tayong mga Team RM na umattend dyan. So, Hello po. ay nakita ko sa mga videos, Coach nag-enjoy talaga. Hello, Coach Maripe.
Good afternoon dito. Good evening. Nasa mall kami kaya medyo maingay. Good afternoon, Coach Maripe. Good afternoon sa inyo dyan. And congrats sa Sa mall mga po kami naka-attend kaya dyan sa afternoon Kalayaan. maingay. Thank you. Hello, Coach. Ayan, next slide naman tayo. Okay, so by October 11 po, 2025 is our 11th Day to Good Life Summit. So we are all invited to attend this special event po. So sa mga gustong umattend, pwede na kayong magpa-reserve ng ticket. Just scan the QR code na nakikita niyo sa screen. Or kaya please contact Miss Catherine Santos. Nandiyan po yung cellphone number niya para po makapagpa-reserve na po kayo ng ticket. Huwag po nating palalampasin ang event na to sa SMX Manila by October 4, 2025 po. Yes. We can bring Ayan. along yung mga friends natin, no? So I heard na marami silang big surprises, big prizes na nag-aabang. Yes. So baka isa ka na sa mga maswerteng mabunot, di ba? Then Yes, bago ko tama. makalimutan, So huwag natin palampasin. may registration fee po pala to worth 1,500. Ayan, maximize natin yan, coaches, no? Kasi minsan lang yan, yung 11 Good Summit, no? So, maximize natin yan. Pumunta tayo dyan and kasama natin yung mga business partner natin. And ngayon pa lang, no, i-register na natin sila. Yan. Yes. Naka-register na ba kayo, coaches? Yes. Kami meron. Type naman dyan yung mga naka-register na. Wow. Ayan, next slide. Si Coach Ana nakapagpa-reserve na pala. Ayan, Bayad na rin yung Coach Ana. congratulations. Ayan, para Ayaw sa na ating magpahuli. income info. Ayan. Ayan, ito i-note natin to, coaches, no, kasi ito every Tuesday, no, yung income day natin. Yung mga ayan, yung mga wholesale bonus natin, royalty program bonus, dropshipping commission, ayan, every Tuesday makikita niyan sa ating JC Wallet. Ayan, and ito rin every Tuesday and Wednesday, no, encashment day sa mga kumukuha ng sa mga merong laman yung JC Wallet natin and gusto natin i-encash, no, every Tuesday yan and Wednesday hanggang 11:59 PM lang, no, Philippine time only. Ayan, make sure na maka-encash tayo ng income natin, no, dun sa given time frame natin. So ayan, para naman sa mga cheque day, no, every Saturday and Sunday naman, no, sa mga magki-claim ng cheque sa JC office natin. Ayan, and puwede din siyang Sunday, no, hanggang 3 PM lang. So ayan, sa mga may cheque diyan or sa mga nag-encash diyan, ayan, type naman diyan yung mga nag-encash ngayong week na 'to. Ako iniipon ko pa eh. Eh, iniipon pa, no? Ito pa. Pang 100,000 ba yan, coach? Wala bang naging cash ngayon? Iniisip ko O nga kung iniipon lang? kukunin ko na yung 1 million ko eh. Ay, O, grabe Coach yan. Ana, Coach Rhea. Claiming yan, claiming. Claiming, yes, claiming. Yes, Congrats. Ayan, Tayo dyan. oo, congratulations agad. Ayan, next slide. Ay, request deposit. Yes. Looking Next forward sa to ating that, Coach JC Dennis. Global account sa mga, syempre mga nag-upgrade dyan, mga JC Global accounts, no? 8 ways to earn. So, guys, dapat malaman natin kung ano to yung mga 8 ways to earn na to, no? Para ma-maximize natin yung potential ng kitaan. Then, wag na kayong papayag na hindi natin to malaman, lalo doon sa mga bago, no? Just make sure lang kung magtanong tayo, lalo na sa mga team leaders natin para maging aware tayo kung paano pa natin ma-maximize ang ating business, no? So, we encourage everyone na maging informed dito sa ano na to, sa 8 ways to earn na to para nang sa ganun, syempre, mas maano natin yung potential na kitaan dito sa business. All right?
Ayan, next slide na tayo, Coach Donald. Yes. Ayan ang ating weekly posting, Coach Edna. tool. So, napakaganda talaga ng Team RM kasi sila na yung nag-provide or gumawa ng pang-weekly schedule natin na ipopost. So, hindi na tayo mahihirapan pang mag-isip kung ano mga ipopost natin kasi nandiyan na, ginawa na nila. So, every Sunday po, lifestyle, ipopost po natin yung mga ginawa natin with our family, kung saan tayo pumunta o kung saan tayo gumala, nag-church or basta kung anong lifestyle natin nung Sunday. Then pag Monday, product focus po tayo sa product. Post tayo ng mga products na ginagamit natin. Uh, Pinakamaganda na ipopost natin yung tayo mismo, yung nandun sa ipopost natin. Diba nga sabi ni TL Carl, mas okay na mag-post tayo na nandun tayo sa mga ipopost natin. Parang Yes. para masabi na mas effective nga yung product na ginagamit natin. And then, syempre, pangit naman na post lang tayo ng post ng product tapos parang hindi nila nakikita na mismo tayo na nagbebenta is user din tayo. So, pag Tuesday, income day. Then, pag Wednesday, appreciation for Team RM. Then, pag Thursday, throwback Thursday po. Then, Friday is appreciation post for GM Run. So, every meeting, nagpapapicture tayo kay GM Run. Pwede natin i-post yun. Lagyan lang natin ng caption para kung ano yung mga gusto natin sabihin about the GM Run. Then, Saturday, activity day. Usually, pag yung mga pumupunta sa office, pwede tayo mag-video doon, pwede tayo mag-picture, lahat ng mga activity, may makikita tayo mga products doon, may mga cheque, pwede tayo magpa-picture para may post tayo for that day, for activity that day. Okay, next. Ayan, para naman sa ating Team RM schedules ngayong June 2025. Ayan, every MWF, meron tayong dropshipping forum. Lalo na may mga invite kayong guest, ayan, pwede natin silang isama diyan sa ating live dropshipping forum, no. 8 PM ang time na 'yan. Bale MWF 'yan. And every Tuesday naman RM Talks, mismong si GM Ra ang nagdi-discuss diyan, no. Kaya 'wag natin palampasin 'to, coaches, no. Live din 'yan via Zoom. Kaya i-mark nyo na 'yan sa calendar nyo, coaches, no, every 8 PM din. So ayan, meron din tayong June 6, Friday 'yan, Team RM Recreation Day, ayan. Pero yung venue niya is TBA pa. Pero i-mark nyo na rin 'yan yung sa calendar nyo, coaches, no, para hindi natin makalimutan. And June 14, Saturday, meron tayong Global Business Opportunity sa JEC Seminar Room or dun sa ating sa Show Boulevard, no. 2 PM 'yan, coaches. So kung Fritz. yes. And meron din tayong June 21 RM Day, no, sa mga business partner natin diyan, no. Maganda kung nasa NCR Metro Manila lang kayo or kayang pumunta dito sa office natin, sa House of Franchise, mas maganda maka-attend tayo diyan, no. Kasi dito natin makikilala yung mga ibang coaches natin, no, na Team RM. And makapag-bonding din tayo, no. So ayan, meron pa tayo, last is June 28, yung mga caravan natin, meron tayo sa Cavite and Malolos, Bulacan, 2 PM 'yan, June 28, Saturday. Alright. So ayan, events, next naman is events. Yes, tomorrow we are inviting everyone na pumunta sa office para sa check day natin. Yes. Yung mga syempre pinagpaguran natin last week, Tuesday na naging cash. So bukas makukuha na natin yung mga pinagpaguran natin ng ating cheque. So we're inviting everyone para naman mapakita natin yung ating mga pinagpaguran at dito syempre may showcase din natin makasama tayo sa mga videos
para naman, syempre, marketing material na rin natin, guys, di ba? So, maximize natin tomorrow. Attend Oo, po tayo at coaches, pumunta tayo sa oo. office. Bali maximize natin 'yan, puwede tayong mag-content, ayan, puwede natin Yes, sila interviewhin, videohan, yung mga correct. co-coaches natin na merong mga cheque 'no. Puwede natin sila interviewhin kung paano nila nakuha yun or kung paano nila nagawa na nagkaroon sila ng gano'n 'no. Yes. Kahit Puwede tayo actually, kahit wala kang cheque, pwede. yes, Kasi pwede ka oo. mag-content, di ba? Interviewin mo lang yung ka-business partner mo, kahit nga hindi mo business partner talaga, kahit, kasi everyone naman doon, nagpapa-unlock naman ng interview, di ba? Yes, So, parang aware naman sila na ganoon talaga yung ginagawa natin sa, sa office. oo, kaya maximize natin 'yan coaches 'no. Yes. Ito nata Ayan, si next Coach naman, Kelly. ayan, month of greatness. Coach Donald. Okay, month of greatness. So, that's on June 18, Wednesday. So, dito inawardan yung mga talagang mga top 10, right? For the month. Kasama din diyan yung mga top 500 natin 'no, Yes, for the month. 500 for the month. Yes. Yes, ayan 'yan yung buong office 'no, yung buong ano, sa JC. Worldwide. Yes, 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 worldwide worldwide. 'yan. Yes. And next slide tayo. Para naman Ayan. sa June 7, 7 p.m. Saturday at the House of Franchise, So Bolivar, nagkakaroon po tayo ng new wholesalers orientation hosted by GM Ken Inda. So attend po tayo or pwede tayong, yes, attend po tayo lalo na yung mga bagong business partners natin. Invite po natin sila or papuntahin po natin sila sa office para mas marami pa po silang matutunan and malaman po nila kung paano po natin simulan ang negosyo natin ito. Yes, tama. Then, gaya ng sinabi ni Coach Karen kanina, Global Business Opportunity on June 14, 2 p.m. at the House of Franchise po. Our speaker is GM Tripsy Thomas. So Yes, sa maganda. may mga guest po or may mga gustong i-invite, pwedeng niyo po silang dalhin sa office para maka-attend po sa Global Business Opportunity na to. And itong global business opportunity 'no, mas maganda siya sa mga bago and sa mga gusto din nitong business kasi meron din itong mga product, ganyan, yung mga ano, dinidiscuss din dito sa ating GBO 'no, and kung paano gawin yung business natin 'no. So ayan, next slide. Okay, ito na yung hinihintay natin every month na magkaroon, yung RM Day. So, ginaganap ito sa House of Franchise din sa June 21, 2025, 5 p.m. Saturday. So, sa mga bagong business partner natin, attend po kayo dahil ito yung chance na makilala nyo lahat ng Team RM. Then, Yes. dito nire-recognize yung mga nag-effort talaga, yung mga sino yung nagsipag o maraming ano nga doon? Maraming kinita. Siyempre, Maraming Yes, marami yan. dito nare-recognize ang ano. Actually, masaya to guys kasi yung mga sub-team din natin na nakikilala natin, no? At the same time, may mga prizes dito si GM Ran. So, isa Yes. sa mga nagpapasaya talaga ng program, no? Mm-mm. yes, Hindi tama. lang talaga So, yung ito hindi ko talaga pinapalampas to eh. oo, may mga pag-games pa to. Masaya. Tama coaches 'no, Siyempre, kaya siyempre maximize pa-welcome dito sa natin. mga bagong business partner natin, di ba? So, Yes. Oo. getting to know each other talaga. So, Oo. magandang event to guys. Doon, kung mahiyain ka doon, mawawala yung pagiging mahiyain. Correct. Yes, tama. Totoo yan. So ayan, next slide na tayo. Okay.
Ayan, gaya nga nung sabi ko 'no, meron tayong RM Caravan, ayan, dito sa Bulacan gaganapin, sa Malolos, Bulacan. And kasama natin diyan yung si TL Maika Escaño and TL Shay de la Vega 'no, sila yung speaker 'no. Diyaan sa June 28, Saturday, 2 p.m. And kung mga may kakilala kayo diyaan sa Bulacan, sa Malolos, Bulacan, kaibigan, 'yan, sabihin niyo lang sa mga TLs 'no, para maano natin sila 'no, ma-encourage natin pumunta and puwede niyo rin silang i-maximize 'no, punta tayo diyaan coaches kasi minsan lang 'yang caravan na 'yan 'no, 'wag natin palampasin. So, ayan. And next naman is meron din tayo sa Cavite, June 28 din siya, 2 p.m. Saturday. And ang speaker naman natin diyan is si TL Tinaco and TL Russell Daso. And meron tayong share diyan si TL Arlene Miraflor, 'no. So ayan, gaya nga ng sabi ko 'no, maximize natin this event nitong sa Cavite 'no. Sino may mga kakilala dito sa Cavite and Bulacan? Type naman diyan, baka meron tayong mga gustong gusto ng negosyo natin 'no, puwede natin silang dalhin diyan sa June 28 'no, para siyempre malaman din nila yung negosyo natin and ma-share din natin sa kanila yung opportunity nung business natin, 'di ba? So ayan, maximize natin 'yan coaches 'no. Yes. Ayan. Ayan, may mga nakikinig pa ba coaches? Type naman diyan. Parang ang Matutulog. tahimik, eh. Coach Type ka Karen, naman diyan. Coach Yes Karen, po. Carmona Cavite yung venue kila TL, Jo Marie and Mary Grace Española. Carmona Cavite ang venue. Okay, okay. Sa Carmona, Cavite 'no, alam ko 'no, madami tayong mga business partner diyan sa Carmona, Cavite. So ayan, yung may mga kakilala diyan sa Carmona, Cavite or malapit diyaan sa Cavite, puwede natin dalhin sila diyaan 'no, para malaman yung business natin 'no, and para ma-share din natin sa kanila 'no, kung gaano kaganda yung negosyo natin. Yes, invite. Baka sakali tayo makapagpa-pay in tayo din. Ayan, yes, maximize din natin 'yan 'no. Ayan po yung event natin 'yan Cavite. sa Carmona, Cavite and Malolos, Bulacan. Ayan, next slide naman tayo. Yes, for the new business partners dito sa meron po tayong Telegram community. So, kung kayo ay mga bagong business partners, so we encourage everyone na ayan po natin tong ano ba to? Telegram link, Yes. mm. Yung Ayan, ating QR puwede code. natin 'yan Yes. i-scan, oo. Sa mga new business partners diyan, kung hindi ka pa kasali diyan, puwede mo 'yan i-scan, ayan. Yes. Mabilis lang 'yan para malaman mo din kung ano yung mga updates natin diyan. And Update, ito guidelines, yes, oo. sa Ang ano, Telegram meron channel. tayong ano diyan, channel diyan sa Telegram, itong Coffee But Better, yung mga pang-posting nating coaches 'no, puwede tayong kumuha diyan ng pang-posting. Ayan, kaya kung bago ka at wala ka pa diyan sa Telegram, puwede ka diyan mag-join para malaman mo din yung mga updates diyan sa Telegram. And ito yung Team RM official natin, ayan, Yes. Ayan yung link natin sa mga hindi pa kasali diyan, puwede ka rin mag-join diyan. Ayan 'no, 5 minutes coaches 'no, yung mga hindi pa naka-join para po maka-join po kayo diyaan sa Telegram natin at maging updated kayo Yes, araw-araw. po guys. Yes, yung mga events natin dyan naman nilalagay nila ng ating mga TL, nila Jemra, Yes, para maging updated ang lahat. No? So, i-maximize din natin. Then, yung may mga guidelines din dyan para dun sa mga banner, para dun sa mga, lalo dun sa pag nag-ano tayo, nag-generate tayo ng income para ma-market din natin sa ating social media accounts, di ba? yes, tama. So, gumagana yung QR code. Coach Matt Hebres, sino po yung sponsor mo? Hindi ko Hindi gumagana QR.
Coach Lab. Coach, please coordinate po Coach Lab po para mai-guide ko na dyan sa Telegram po. Sabihin mo sana exact venue ng Hindi ko makita yung mga comments eh, kaya ano eh. Kaya i-guide na lang natin sila Coach Donald and Coach Saan po sa Edna. Cavite, sabi ni Coach Ernesta Magalayo. So, mag-a-advise na lang po tayo, no? Sa may Kung saan Carmona, po Cavite eksakto, po. kung saan eksakto yung address. Ise-send na lang po sa GC natin kung saan Yes. yung pinaka-address niya. Abang-abang na lang po tayo sa ating mga GC Yes. sa Facebook, sa Messenger, di ba? So ayan, okay na ba coaches? Naka-join na ba tayo sa Team RM? Basic guidelines natin sa Telegram? Sabi Or ni may Coach mga hindi pa Irene, naka-join? saka ni Coach Carol, parehong hindi gumagana. Parehong di gumagana. Wait. Naka-share screen kasi ako, coach eh. Hindi Sabi ko ni siya Coach, Di ba siya? okay na daw. Gawin natin. Po. Let's try it. As per Coach Nilda, download mo na lang ang Telegram, ganun ang ginawa daw niya, kaya gumana. Baka mamaya hindi mo pa Wala pa siya. na-download. Oo. Kaya hindi Baka gumagana yung download yung link. Telegram, nag-scan na ng QR code. Yes, gumagana naman siya. So, yun nga lang siguro yung problem. Yes. Kailangan na mag-download. So ayan, okay na ba coaches? Nakapag-download na ba? Next slide na ba tayo, coaches? Okay. Yes. Let's go. Ayan. Okay. Ano ba? Ayan, Coach Edna. Okay, congratulations po sa lahat ng humataw last week at nagkaroon ng income. So tuloy-tuloy lang po natin yan. Congratulations. Ang liliit ng ano. Okay, yan po lahat ng kumita last week. Hindi po lahat. Ano lang yan. Iilan lang yan sa mga kumita. Dahil ang dami talagang kumita last week dito sa business natin. Yes. Congratulations sa lahat. So, Yes, masipagan pa congrats. po natin para tuloy-tuloy po yung income natin weekly. Then, Yeah. lagi pong mag-post para magkaroon po tayo ng mga customer, possible business partners, and always po dapat may kausap tayo daily na Yes, pwede tama. nating alokan ng business natin para matulungan din po natin sila kung paano po magkaroon ng extra income or magkaroon ng income lalo na sa mga walang trabaho na gusto rin kumita po. Be proud, no? Kahit yung dun sa mga maliliit pa lang na nagsisimula, no? Oo. So, yung maliit na yan, pwede yan lumaki, no? So, be Yes. proud kasi pinaghirapan pa rin natin yan, Yes, di ba? tama. Tama. Alam mo ba yung first income ko dito, Coach Donald? Yes. Ang Yes, pinorchase ko pa lang nun sa my team. Ang first income ko sa Shoplin ko is 101 pesos. Tuwang-tuwa na ako nun kasi nakita ko sa Shoplin ko na Yes, oo. pumasok na income. So, ibig sabihin, sabi ko, totoo pala talaga. Yes. Ang isipin mo ay totoo pala, no? Kahit 100, at least, di ba? Yes. Tapos, Dapat maging proud ka talaga. yung Yes, mga tama. direct selling ko na yung mga natin, yung product natin na nakuha nung nag-start tayo dito. Yun, ko yun, pinukusan ko yun talagang binenta ko yung lahat. Nakakatuwa at the same time, ang sarap sa pakiramdam na Yes. nagkakaroon ka ng income. Nakaka-boost ng confidence talaga pag ganun, Yes, di ba? tama. So talagang kailangan mo lang talagang important, guys. Yun na Yes, talaga yung key. And aralin yung negosyo natin, no? tama. Kasi walang instant na pera. Lahat Yes, talaga tama. pinaghihirapan at pinagtatrabahuan. Correct. Correct yan, coaches. Kasi kung mabilis yan at malaki ka agad, baka scam yan. Kay Sam yan. Correct. Correct, no? So, ayan, next slide na ba tayo, coaches? Yes, yes. Ayan, ang ating last event or last announcement, no? Itong Cash is King. Sino nakapag-maximize nitong Cash is King natin? Yung 5,000 dito sa ating Philippines and
international is 8,000. Yes, Ayan 'no, congratulations sa mga hanggang nakarami ha. yes, oo. Etong ano pa 'to, hanggang June 9 pa 'to, so May 3 maximize pa days pa. natin 'to coaches, 'no. Sa mga 3 gusto days pa pang habol-habol. sa may mga business partner pa diyan na bago, ayan maximize natin diyan. Kasi minsan lang 'to coaches 'no, 'wag nating palampasin itong cash is king. True. Doble kaagad, no? Yes, tama 'no. Yes, ano, lalo kung naka-international ka, wow, sarap. Sarap talaga 'no, kasi 8,000 'yan coach. 8,000. Sa ano talaga, eh, kahit 'di na ako pumasok niyan, eh. Yes. Sabi ni Lalo dun sa Coach mga Bernard Flores, nag-avail po ako, ano to? Nag-avail ko, hindi ko pwede. Anong ibig sabihin nito, Coach Bernard? Ma'am, nagkuhan ako ng food cart. So, pasok man ako sa food cart, sabi ni Coach Lauren, hindi ako pwede, hindi ako pwede na mag 5,000 yung kuhan ko. Coach, hello? Yes po. ano daw? Nag-avail ko ng food cart. So, hindi daw ako pwede na magka-avail kasi may ano yun? Yung sabi na, MMPP, Ibig sabihin MMPP. po, oy, kasi itong pa-promo ni DP, dapat naka-avail ka po ng 40 Yes. MMPP. Which is dapat nag-purchase ka po ng product na naka-earn ng points ng 40 MMPP. Kung hindi mo po yun nagawa, kahit nag-avail ka po ng food card, hindi ka po qualified dito sa cash scheme. True. ayun nga yung kuhan, yung sabi ko rito na hindi ako pwede. Sino Yung po ang sinabi ko. sponsor mo coach? Si kuhan po, si Oka Lawrence. Si TLO ka. TLO ka. Okay po. Mm. Sige coach, makipag-coordinate na lang tayo kay TLO ka 'no, para Extended lang po kasi niyan yan, ni courtesy of BP Carl. yes, oo. Pero alam ko si TLO ka nag-announce yan at saka nagre-remind. Hmm. Baka nakalimutan ni Coach Bernard mag-purchase, kaya hindi niya na-avail. Coach, may tanong sana ako, okay lang ba? Sige, go ahead po. Yung, halimbawa, may chiki ka doon sa office natin, tapos Mindanao ka, paano natin ikuan yun? May tao ba tayo doon na magkuhan natin, kuhan, o taga-admin talaga, o taga-disbursing talaga yung contact natin? Sino ang taga Mindanao po dito? Ako, taga Mindanao po ko, coach, pero dito ako sa Mindanao kasi umuwi ako sa bahay ko. Retired na po ako, sundalo. Dati ako sa Fort Bonifacio eh. Ngayon, kung may pera ako doon sa wallet ko, dito ko sa Mindanao, paano ko i-encash yan? May kuhan ba tayo doon? Coach Bernard, I think si TLO ka po yung makakapag-discuss sa'yo regarding that matter po. Sige, Oka na lang tanongin ko ha. Oo po. Thank you po. Thank you. Yes, so ayan 'no. Next slide na tayo coaches 'no. Itong Saturday natin ano ba 'to? Ayan, Saturday 'no, itong Saturday office day natin 'yan 'no, para sa ating mga yung sabi nga kanina ni Coach Donald 'no, itong mga, sa new wholesalers orientation natin 'no. Napakagaling nito ni GM Kenichi Enda 'no. So ayan, maximize natin 'to coaches 'no. Sa mga business partners natin na puwedeng pumunta diyan sa office ngayong Saturday, ayan maximize natin kasi napakagaling ni GM Ken mag mag-discuss nitong new wholesalers Yes, orientation one of and the best malalaman speakers. natin opo, yes, malalaman natin dito yung mga, paano natin gawin yung business 'no, itong orientation na 'to 'no. Coach Donald may sasabihin ka pa po ba? Si GM Ken, no? So, isa sa mga best speaker talaga yan ng company. So, sobrang matagal na rin siya dito na talagang
na maximize yun na yung business kasi sobrang knowledgeable talaga. So, i-encourage everyone na talagang umattend kayo ng training na to. So, marami tayo talaga matututunan dito sa tao na to. Yes, tama, no? So, ayan, meron din tayo check day and gaya nga ng nabanggit, no, nila Coach Donald, no, meron tayong check day. So, ayan, coaches, no, maximize natin to. Pwede kang mag-content dyan, no, interviewin yung mga coaches natin. Kung wala ka pang cheque, pwede natin sila interviewin, no. Hindi naman masama, no, mag-interview and makakuha ng tips sa kanila, no. And ano naman tayo nila, no, ah, bibigyan din naman tayo nila ng mga tips diyaan 'no, sa cheque day natin sa Saturday 'no. Kaya mas maganda is maximize natin and pumunta tayo sa office coaches 'no. Lagi every Saturday 'yan office day talaga, nandiyan ang mga TLs natin 'no. So mas maganda is makapunta din tayo every Saturday sa office 'no, para ma-maximize natin yung mga ano natin, puwede tayong mag-picture-picture sa office, ayan. Correct? Then, kagaya nga ng sinabi ni Coach Donald kanina na kung wala pa tayong cheque, pwede din tayo maghiram ng cheque sa iba. Kasi ako, na-experience ko yan eh. Naghiram ako ng cheque kay Coach Karen. Kasi wala pa akong cheque that time. Then, Yes. yung manifest lang natin na soon, magkakaroon din tayo Yes. ng ganong income. Oo, claim natin coaches na susunod tayo naman may cheque and tayo naman yung i-interviewhin, gano'n. Yes, correct. Marketing strategy din talaga yan. Eh. Yes, Oo, tama. tama. Kailangan talaga din natin na ma-expose din, kumbaga makita rin ng mga relatives and mga ano natin na by doing this business, ito yung pwede natin kitain, no? Yes. So, hindi naman ano yan, hindi rin naman masama yun kasi syempre para din makapag-encourage din tayo ng iba. So, para din makatulong din tayo sa iba, di ba? Ito Tama. yung main goal din natin dito sa business. Eh. Yes, tama. Kaya hindi And madadagdag yung mga business partners natin. Pag pumunta kayo sa office, talagang mga approachable sila. Lapitan niyo lang sila, magtanong kayo, magpaturo kayo, maghiram kayo ng kung ano. Yes, Okay pwede, sa kanila. pwede kayo magpicture sa amin. Meron yes, gusto. madami tayong artista coaches, no? Mga TLs natin 'yan. Puwede kayong magpa-picture diyan and sa mga coaches na may mga resulta na puwede niyo silang picturean, no? Especially kay GM Ran kasi talagang every Saturday nandyan siya. So Oo. para may ma-maximize mo, be sure. Make sure na makapagpa-picture ka kasi syempre dun sa orientation natin or dun sa business forum natin, siya yung speaker. So mahalaga na may picture ka sa kanya. Bakit? Para syempre katunayan na kakilala mo, kadikit mo ang ating GM, di ba? Correct. Yes, mm. So credibility 'yun, di ba guys? Yes, Lalo na tama. ang grand mentor natin, kapatid mismo ng may-ari ng company. Yes. Be proud. Correct. Okay? Ayan, next slide coaches. Ayan, Coach Donald. Uy, may layon. Sabi, all successful people have one thing in common, which is discipline. Discipline to eat healthy food. Discipline to work out regularly. Discipline to get up earlier. Discipline to never give up. And discipline to believe in themselves. So, meaning to say, talagang disiplina lang guys, no? So, mahalaga talaga na sa isang tao, in anything naman na ginagawa natin, may disiplina talaga. So, kung ikaw medyo kailangan ng sa health mo mag-improve, so disiplina lang din yan sa pagkain, sa pag-exercise, sa time, di ba? So, mahalaga talaga ito yung na may disiplina ka para Tama. mas maging ano yung buhay mo, di ba? Mas maging maganda. So so ayan, next, Coach Donald. May next pa pala. Be patient with yourself. You are becoming someone you've never been before. Wow, ganda nito ah. So gaya ng business natin, so lahat naman tayo syempre dumadaan sa start. So syempre hindi naman lahat smooth, 'di ba? Lahat okay kagad. Kasi kung okay kagad parang wala ka na ring improvement noon eh, 'di ba? So
yung naranasan mo ngayon na nag-struggle ka, normal lang yan, lalo sa business natin. Just make sure lang na, syempre, dagdagan mo yung pasensya mo. Kasi pag may pasensya ka, tapos consistent ka lang din sa ginagawa mo, darating ka din dun sa pinapangarap mo. Right? So, Tama. dito lang, wag lang talaga tayong susuko, lalo sa mga challenges. Especially, lalo ngayon na negosyante ka na, dapat isipin mo sa pagiging negosyante, sabi nga nila, hindi lahat susuporta sa'yo, di ba? Yun yung medyo masaklap eh. Even yung iba sa family nila, sa mga relatives and friends, kung sino pa nga yung minsan na talagang inaasahan mo, yung pala, sila pa yung hindi tutulong sa'yo. So, tuloy-tuloy lang guys. So, magkaroon ka lang ng patience, diretso lang doon sa ginagawa natin, focus sa goal. Yun naman talaga yung Yes. importante sa business na to eh. Para at least, ikaw rin mismo sa sarili mo, alam mo yung ginagawa mo at ito yung magpapalakas sa'yo. Okay? Yes. Tuloy-tuloy lang tayo, coaches. So, ayan, next. Ayan, Coach Edna. Gising pa ba ang lahat? Gising pa ba? Type 1 naman dyan. Parang ang tahimik natin sa chat box. Type 1 sa mga gising pa. Ayan. Alright. Alright. Ayan, Coach Edna, tawagin mo na. Okay. So ngayon guys, nasa-sense ko ng excitement niyo para sa natin, sa sharer for tonight. So tawagin natin si Coach Ana para ipakilala ang sharer natin For ngayong gabi. today, yes. Ayan, good evening coaches. Ang sharer natin tonight ay isang taong matagal ko nang kilala at nakasama. So, nag-start siya noong May 1, 2025. So, more than a month. At since day 1, nakita ko sa kanya yung dedikasyon at genuine niya na kagustuhan na magawa niya yung business natin. So, isa din siya sa masipag, madiskarte, at alam ko na talagang napakalaki ng pangarap niya para sa kanyang pamilya. Kaya naman, talagang saludo din ako sa kanyang commitment at saka sa sipag niya at diskarte niya sa paggawa ng ating negosyo. So, naniniwala din ako na kapag tuloy-tuloy niyang ginagawa itong ating business, at sa kanyang effort at determinasyon, walang imposible talaga na mangyari kung ano man yung mga pangarap niya. Kaya naman, excited din ako na matuto, ma-inspire at ma-motivate sa kung ano man ang mga pinagdaanan niya sa journey niya dito sa business. So, coaches, hindi ko na papahabain pa ang intro. Let's give it up for my friend at aking kumare na lagi ko din kasama papunta sa office, si Coach RJ Villanueva. Go. Okay, so good evening po sa ating lahat. Malinaw po ba? Yes, loud and clear Yes. po. Okay. So actually halo-halo emotion ko ngayon. Naghahalo yung hiya at kaba ko. Okay, so una po gusto ko lang po magpasalamat no to. So thank you so much po sa ating mga naggagalingang host for tonight. Kila Coach Karen Estoesta, kay Coach Donald Gambang, and kay Coach Edna no. And salamat din to my good friend, my kumare sa nakakaiyak na intro. Kung sino man ang mas nakakakilala sa akin dito sa buong JCA, ikaw yon. Kaya I'm so touched. Touched na touched ako. I'm so touched, Coach Madam Annalyn Alviga. So anyways, so I would like to start this presentation po, no? So in giving thanks to God. So nakikita na po ba? Hindi pa? Hindi pa po. Wala pa, wala pa. Wala pa Wala. ko, Chaggy. So,
So, ayan, meron na po ba? Wala pa. Wala pa po. Wala pa. So, pati yung presentation ko po kinakabahan. Kayang-kaya mo yan, Coach RG. Ayaw niya lumabas. Kinikilig ang presentation mo po, Chargy. Ayan na. Ayan na, ayan na. So, yan, meron na ba? Medyo kinakabahan din po talaga ako. So, ayan po. So, first po, no, gusto ko po munang, bago po ang lahat, gusto ko po muna magpasalamat kay God. So, dear God, I want to take a minute not to ask anything from you, but simply to say thank you for all I have. So, I would like to, please allow me to introduce myself po, no? So, my name is Mary Argentina Villanueva. So, RG po yung aking palayaw, and I'm 36 years old from Taguig City. So, I'm married and a mother of 3. All girls po ang aking mga anak, no? And share ko lang po yung family ko. Panganay po ako sa 3 magkakapatid. Undergraduate ako ng hotel and restaurant operations, and anak po kami ng isang OFW. So yung father ko po is nagsa-Saudi. So umalis siya sa Pilipinas, baby pa lang ako. Then alam niya, pag-uwi niya, 4 years old na ako. Tapos aalis ulit siya, pagbalik niya, 10 taon na ako. No? Kaya dumating din sa point na kapag umuwi siya sa Pilipinas, hindi ko siya kilala. So hindi namin siya kilala. Then yung mother ko naman, nagsa-Saudi rin siya, pero hindi niya natapos yung contract. So hindi niya kinaya yung homesick. Kasi before, napakahirap ng communication. Kapag nasa ibang bansa ka, ang uso nun, snail mail, voice tape, o kaya nakaabang kayo sa kapitbahay nyo na may landline. Tapos mabilis ang usap lang sa telepono kasi mahal yung IDD or International Direct Dialing. So kahit nag-ibang bansa yung father ko, katulad ng iba rin na mga OFW, pag-uwi dito sa Pilipinas is hindi rin naman nagkaroon ng permanenteng trabaho, wala rin naipon. So same din yung mother ko, no? Kaya ang hirap pa rin nung naging buhay namin. So nag-aaral ako ng college na kapos talaga sa mga bayarin, to the point na yung boyfriend ko noon, na husband ko na ngayon, siya pa yung bumibili ng mga needs ko sa school, katulad ng mga libro, mga PE uniform, mga ganon. No? So kumbaga, kahit na hindi niya responsibilidad yung ginawa niya na yon para sa akin, I tried naman na maging working student pa rin. Pero ewan ko, hindi ako natatanggap doon sa mga in-applyan ko, no? Sa mga fast food chain. So hanggang sa wala na akong choice, nag-stop na ako sa pag-aaral at naghanap na lang ako ng full-time job. So yung mga work experiences ko, year 2005, at the age of 17, I worked as a field interviewer. So dito, nagsa-survey kami ng mga tindahan. Pero ilang months lang ako dito kasi medyo delikado yung trabaho, no? Imagine, 17 lang ako, tapos mag-isa akong nag-iikot sa isang barangay. Yung area ko noon, Baclaran, Parañaque, Las Piñas. So kuminsan may mga squatter area pa ako na napapasok. Kaya kumbaga para sa safety ko, nag-resign na rin ako. Then same year, mid 2005 hanggang 2007, still 17 years old pa rin ako, mag-18, nagtrabaho naman ako bilang promoter sa Demo Power dyan sa Libis, Quezon City. So kita nyo naman yung ID ko, naitago ko pa neneng-nene, batang-bata. So dito medyo na-boost yung confidence ko sa pakikipag-usap sa tao dahil dito sa nature of work ko na to. Kailangan kasi medyo makapal yung mukha dito eh. Pero mo, magpapa-free taste ka lang pero nagsasayaw kayo ng tango sa store. O kaya naman, nag-aalok ka lang ng Pampers pero kumakanta-kanta ka pa doon sa may gondola, sa may aisle. So medyo nakakahiya actually. Hindi nga medyo hanggang nakakahiya. Pero kasi kahit dispelanghado yung boses mo, talagang no choice ka, kakanta ka. Kasi yun yung requirements ng client. Pero kasabay din nung, syempre, maaga kong pagkamulat sa hamon ng buhay, maaga rin akong pumasok sa responsibilidad ng pagpapamilya. So year 2008, at the age of 19, just 19,
I got pregnant and gave birth dun sa eldest daughter ko. So, naging teenage mom ako. Ang haggard. 13 hours of labor and 1 hour of delivery. So, ganon. Napahirapan ako nung panganay ko talaga. So, ayan, February 12, 2009. So, the 20-year-old me got married. Then, yung husband ko is 24 naman that time. Kasalang bayan. Kasi wala naman kaming budget eh. Pero kasi naniniwala naman ako na it's not the wedding, it's the marriage. So, hindi ko man na-achieve yung dream wedding ko. Nakuha ko naman yung lalaking pinangarap at pinili ko. Cheesy. Then yung inakala ko na housewife na lang, ang magiging role ko sa pamilya, biglang nagbago. So nagkaroon ako ng chance na makapag-apply bilang customer service representative sa DPC or Directories Philippines Corporation. So ito, outsourced call center ito ng PLDT. So ako, na lakas lang ng loob at determinasyon lang ang meron. So pinalad naman na matanggap sa trabaho. Nag-work ako sa PLDT 187 from 2010 to 2015. So, ayan, consistent po ako na top CSR. So, number 1 tayong CSR nung time na yan. Nabibigyan din naman ng awards. Then, promoted din naman po from CSR to senior CSR hanggang sa naging supervisor. Pero dahil maliit lang yung sweldo ko, kahit promoted ako, parang walang development kasi yung sweldo ko. So, nag-resign ako. Then, 2015, yung former boss ko, tinawagan ako kung gusto kong maging part ng team niya. So, nag-apply ako. So, dito sa Torre Lorenzo Development Corporation. May nakakaalam ba kung anong Torre Lorenzo? So, ito, from call center to real estate. Ang trabaho ko naman dito, CSR pa rin ako dito. And ayan, nare-recognize pa rin naman po yung trabaho natin. So, nagta-top performer pa rin po ako dito. Pero yung trabaho ko dito, naging iba-iba kasi. So, isang araw, CSR ako sa office. Sa Pasunta mo, yun yung main office namin. Then, the next day, nasa Torres Sur ako sa Las Piñas. Nagte-turn over ng mga units dun sa mga condo owners po. Then the next day, nagche-check ng mga units for site visit sa Torres Central, sa Espanya, Manila naman. So parang, alam mo yun, isang araw, parang napagod na ako. Parang sa dami ng ginagawa ko, parang same lang naman din yung sinusweldo ko. So that's the time na nag-decide ako na mag-resign na and mag-focus na lang sa business namin ng asawa ko. Actually, habang nag-work kasi ako, nag-start na rin kami ng business namin sa palengke. So, dito ko rin na-meet si Annalyn Olviga. So, magkatabi kami ng tindahan dito. So, eto, sa pagkakaroon ko ng sariling business, dito ko napatunayan na wala naman talagang yumayaman sa pagiging empleyado, no? Na kahit pa top performer ka, nagmumultitasking ka, dual agent ka, yung sweldo mo hanggang dun ka lang eh. So, kahit gaano ka pagkagaling dun sa ginagawa mo, yung take-home pay mo, same-same lang. No? Pero dahil sa pandemic, tumumal din eh. Kaya kailangan din magdagdag ng iba pang pagkakakitaan. So nag-open din ako ng sari-sari store. So bukod pa sa lumalaki na yung pamilya ko, mula dyan sa 2 lang kami. So ayan, nag-glow up na ako, no? 2 kami, nag-glow up na. So mula sa 2 lang kami, naging family of 3, naging 4, and ngayon is family of 5 na. So, kumikita naman talaga yung ganitong klase ng business, lalo na sa food. Kasi necessity siya eh. Pero ang problema kasi sa traditional businesses, kapag hindi ka nagbukas ng tindahan, wala ka ring income. Tama? 'Di ba? Kaya kahit gusto mong magpahinga or hindi mo na magbukas or gusto mong mag-bonding kayo ng family mo, hindi mo magawa eh kasi sayang yung benta. And actually, kapag nasa bahay ako, usually doon malaki ang gastos ko eh, sa mga anak ko. Kaya talagang naghanap ako ng pwede ko pang maging extra income. So, paano ko nga ba nakilala tong JC? So, eto po, actually, na-share ko na rin to, no, nung nandun kami sa caravan sa Binyan. Nabigyan ako ng chance na pahapyaw, magkaroon ng storytelling ba.
So actually at the age of 36 years old, nagme-maintenance na ako for high blood pressure. So siguro nasa lahi na rin kasi both my parents may high blood. Kahit hindi ako mahilig sa baboy. Actually hindi ako mahilig sa meat. Before, in denial pa ako kasi hindi ko matanggap na kailangan ko ng mag-maintenance. Pero hanggang sa dumating na sa point na na-hospital na ako dahil doon. So, doon ko lang na-realize na kailangan ko nang seryosohin yung health ko. Then one day, may classmate ako before na nag-reach out sa akin kung gusto ko daw itry mag-barley. Pero yung barley na to, ibang brand to So, hindi ito JC. Tinry ko siya. Ang problema lang, hindi ko kaya yung lasa. Medyo masama talaga yung panlasa ko sa kanya. Pero dahil first time ko mag-take ng barley, akala ko pare-pareho lang ang lasa. Iniinom ko kahit kailangan ko pang huminga ng malalim para lang mainom ko siya ng tuloy-tuloy. No? So, and since na-share ko sa kanya na naghahanap din ako ng extra income, nag-present siya sa akin. Then nag-pray din ako. Sabi ko, Lord, kung ito na yung pinagpe-pray ko na negosyo na pwedeng makatulong sa amin, sana bigay mo na. Pero hindi yung natuloy. Parang ang daming kontra. So bukod sa mataas yung puhunan kasi na sinasabi niya sa akin, parang hindi convinced din yung husband ko kasi nga una, barley lang ititinda ko. Tapos ako mismo, hindi ko magustuhan yung lasa. So kaya, negative na. Then may nag-offer naman sa akin, so juices naman. Kung sa lasa, okay naman. Pero kung pang business, parang hindi siya okay sa akin. Kasi same nung nauna, walang variation. Kung kung yung una, puro barley lang, ito naman puro juice naman. No? So, ewan ko kung may idea kayo sa kung ano yung sinasabi ko. So, kaya nag-research pa rin ako kung anong pwedeng maging extra income. Then, nakita ko tong about sa dropshipping. Actually, 2021 ko pa nakikita to about sa dropshipping sa TikTok pa lang. Kaso unang requirements pa lang parang hindi ko na kayang gawin. No, kasi ang una kailangan techie ka, magaling sa posting and promoting ng product. So una sa lahat, hindi ako mahilig mag-picture-picture or mag-videos. Kasi naman, sino dito yung naka-experience na naligo, nagayos, yung gandang-ganda ka sa sarili mo, tapos kailangan mapicturean mo to, alam mo yung pampalit ng profile picture. Pero yung kapag click mo ng camera, parang ang lapad ng ilong mo, ang lapad ng noo mo, yung ganon. Yung basta parang hindi mabigyan ng justice ng camera yung itsura mo. So kaya hindi talaga ako mahilig mag-video or mag-picture-picture talaga. Hindi ako photogenic, ganon. Hindi ako videogenic. So, ayun. So sa akin, yung unang requirements pa lang na yun, so feeling ko mahihirapan na ako. So, kinalimutan ko na si dropshipping. Then, one day, itong introvert kong kaibigan, nagulat na lang ako, may mga postings na sa social media. So, ito, yung kaibigan ko na camera shy, na nag-video na ng sarili na umiinom ng barley. So, ako naman, hindi ako nagla-like ng post niya, pero silent reader ako. So, marami tayong ganyang kakilala, di ba? Na parang hindi mga nagla-like, pero pagka nakita ka, parang, uy, nasa JC ka na, ganyan. Pero never mong nakitang nag-like or nag-comment, di ba? Kaya minsan tuloy iniisip natin, parang effective ba yung mga ginagawa natin, yung mga postings natin? Kasi parang wala namang nagla-like no? Pero ito, sasabihin ko sa inyo, so effective naman. Kasi nga ito, nakikita ko lang siya, nag-video, no? Actually, ito, kaibigan ko na to, si Ana, talagang camera siya ito. Hindi nga to parang anuhin mo yan sa TikTok, karaoke, nako hindi mo yan mapapasabak doon, ganun siya kamahiyain. Pero isang araw parang ito nagvi-video, kahit maraming tao, kahit nagtitinda, parang nag-share siya ng video niya, no? So ako naman na hindi nagla-like ng mga post niya, no, binabasa ko lang yung mga pinopost niya. Nabasa ko about franchising and dropshipping. So, yung pala, yung husband ko is nakakapanood na rin about JC, pero sa TikTok naman. Tapos sabi niya sa akin, alamin mo nga, ano ba tong dropshipping? Tapos edi sinabi ko sa kanya, ano yan parang magpo-post ka, may po-promote kang product, gano'n. Kasi yun yung alam ko na, based doon sa pagkaka-search ko, no? Tapos sabi niya sa akin, yun nga, alamin ko. Tapos sabi niya, itong JC, magandang company daw to.
Pero sabi ko, pero yun nga, kasi dahil nakita ko yung barley, so naisip ko, nako, barley na naman, masama nga lasa niyan. Pero sa post niya kasi is best tasting barley daw. And nakikita ko naman, mukhang nasasarapan naman siya. And then sa pagre-research ko naman, so same lang naman sila ng sinasabi. So ako, tinry ko si JC Organic Barley. Since naging health conscious na rin ako simula nung na-hospital ako. No? And surprisingly, masarap nga siya. Nagustuhan ko talaga. Akala ko kasi lahat ng barley pare-pareho yung lasa eh. Oo, kasi para ang pinaka na-introduce sa akin is yung hindi ko nagustuhan. Pero ito talaga, parang kumbaga parang, alam mo, na-addict ka. Parang gusto mo araw, umaga, tanghali, gabi, gusto mo iniinom mo siya. So, ganun yung naramdaman ko. Plus, yung sa health ko, mas magaan yung pakiramdam ko kasi, mas energetic ako. So, kumbaga, alam ko na may effect talaga, na may maganda talaga yung effect niya sa akin. So, dito kasi, ginawa ko yung pag-inom ng barley is tinuloy-tuloy ko lang siya. So, dito hindi ko na tinitingnan yung presyo. Ang tinitingnan ko na lang yung benepisyo. Kasi sa totoo lang, health is wealth. Alam naman natin na tomorrow is never a guarantee, no? Only God knows what tomorrow will bring. Pero kapag andun ka na sa sitwasyon na nasa hospital ka na, talagang tomorrow is never a guarantee. Kasi in the first place, kaya ka nandun sa lugar na yun because there's something wrong about your health, tama? So kaya importante yung pag-invest sa kalusugan. Then nag-chat na rin ako sa kanya kasi interested na rin ako about sa business. Nag-set siya sa akin ng appointment, umattend ako sa forum. So yun. So ito yung napanood ko sa forum. Bakit ko nga ba nagustuhan si JC or si House of Franchise? 'Di ba? Kasi una, malawak yung market niya. Hindi siya nakafocus sa iisang concept lang. Imagine 3 concept, food, coffee, health and beauty, lahat kailangan ng tao 'di ba? Second, the business is doable. Bakit? Kasi provided na lahat ng company yung website, marketing materials, shop link, products. Kumbaga aaralin mo na lang. May sistema na susundan mo na lang. And then third, low capital. Imagine 17,888. Kung tutusin, mababa lang yung puhunan na yan para sa service na in-offer ng company, no? Not to mention na kilala na yung brand. So, hindi ka na mahihirapan na ipakilala pa. Well-established na. And pinaka nagustuhan ko sa lahat, strong support system. Yung hindi mo to gagawin mag-isa. Yun. May team, may mentors na gagabay sa'yo. Bukod pa sa mga coaches and business partners mo, may katulong ka talaga, may katuwang ka. So, same night, nagsubmit ako ng form. Then, kinabukasan, May 1, nasa office na kami. Nagbabayad. And officially, naging mompreneur ako. So, this is the first time din na na-meet ko si TL Carl Lister Montreal. So, actually, nung nakausap ko siya, na-amaze ako sa kanya. Bukod sa very knowledgeable siya, andun talaga yung assurance na hindi mo to gagawin mag-isa, paulit-ulit. Kasi sa totoo naman, ang hirap gawin ng business ng mag-isa, lalo na pag first time mo. Hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa, paano mo gagawin, di ba? Pero dito sa HOF, assurance na hindi mo to gagawin mag-isa. May katulong ka. So, parang alam mo yung hindi pwedeng nagbayad ka lang tapos wala na. Dapat kikita ka. Ganun yung impression na binigay sa akin ito ni TL Carno. Pero syempre, hindi pa rin naging madali yung journey ko. I started slow talaga. Kasi kahit provided na lahat ng company, kailangan pa rin talaga ng effort mo. Naging kalaban ko rin yung sarili ko. Nung una kasi nahihiya ako mag-post, nahihiya ako mag-display ng product. So nung una excited din ako kasi nai-imagine ko na yung mga taong pwede kong bentahan. Alam mo yon na pero sila pa rin pala yung unang nag-turn down sa akin. So actually nakarinig pa ako ng salita na nagpauto ka naman dyan. So may mga ganun pa. Hanggang sa dumating yung point na naku-question ko na rin yung sarili ko na tama ba yung pinasok ko? Parang ito ba talaga yung para sa akin? Pinag-pray ko naman to pero bakit ganito? Wala pa ring result. Pare-pareho lang naman kami ng product na tinitinda, tama? Kung sa sales lang naman, may experience naman ako sa sales. So ito yung laging pumapasok sa isip ko.
And to the point na halos umiyak pa ako kay TL Carl kasi wala pa rin akong result. And then nagchat-chat pa ako kay Ana. Sabi ko, Ana, paano ba magkakalaman tong JC wallet ko? Kasi Tuesday income day, hindi ako makarelate. Wala akong maipost. Lalo na may template. So hindi talaga ako makarelate. So sabi ko nga, kahit magkano lang, masaya na ako eh. Then yung asawa ko, lagi niya rin ako ini-encourage. So lagi niya sinasabi sa akin na, kaya mo yan, alam ko, magaling ka dyan. So yung mga noise within, ayoko man i-entertain, pero naapektuhan pa rin talaga ako eh. Hindi ko man sinasabi sa kanya na nahihirapan ako kasi ayoko masira yung tiwala niya sa akin na kaya kong gawin to. Na tama yung desisyon namin kasi nakikita ko naman yung potential ng business eh. At alam ko ito na yung sagot sa gusto kong time and financial freedom. Kaya alam nyo, sobrang importante yung pag-attend natin sa mga trainings and meetings natin. Alam nyo kung bakit? Ask me why. Next. Kasi binabago nito yung mindset mo eh. Kasi pinapatatag nito yung loob mo. Yung mga bagay na hindi mo nare-realize dito, ipaparealize nila sa'yo. Then mapapasabi ka na lang ng tama eh. 'Di ba? Na parang totoo, 'di ba? Actually, isa sa favorite line ko dito yung some will join, some will not. So what next? 'Yon. Naging favorite ko talaga yung part na 'yon. So dito kasi na-realize ko na hindi ako pwedeng ma-stuck lang dahil na-reject ako. Hindi ako pwedeng sumuko dahil lang sa mga negative na sinasabi nila sa akin. So hindi ako pwedeng tumigil yung pangarap ko dahil sa mga taong ayaw nakakakita ng taong may umaangat sa buhay. So dahil sa guidance ng mga mentors natin, so unti-unti nakikita ko na yung result. Unti-unti nakukuha ko na yung rhythm. Hanggang sa yung hard work ko, eto 1 week, ayan, ito yung mga ginagawa ko, di ba? So ito na yung result ko. 1 week income, 11,919.78, di ba? So, grabe si Lord eh. Higit pa yan sa hiniling ko. Actually, ang gusto ko lang naman basta may laman yung JC wallet ko eh. Kasi at least alam ko, may income ako. Naniniwala ako, nag-uumpisa naman yan sa maliit eh. And then lalaki. Kumbaga, kailangan ko lang i-push, ituloy-tuloy. Di ba? Kaya, and ayan, sa 1 month ko, mahigit 30,000 na rin naman yung na-earn ko. Combined na rin naman yung sa mga retails. Alam ko maliit pa rin naman yan and barya lang yan para sa ilan. Pero hindi lang naman yan about sa financial, yung nagain ko. Nagkaroon ako ng maraming learnings at self-development. Kaya sobrang thankful ako sa mga boss natin eh. Kay GM Ran, kay GM Aleza, sa mga mentors and TLs natin, and most especially kay TL Carl. So thank you TL sa support mo since day one. Sobrang swerte ng Team RM dahil may isang ikaw, no? Napakasipag, sobrang dedicated, sobrang passionate, grabe yung commitment. Kahit one-on-one kayo, mag-Zoom meeting kayo para makamusta ka lang niya. Alam mo yun, yung commitment, yun yung pinaka-importante. So si TL talaga, ito yung true leader talaga. And saludo ako sa'yo. Saludo ako talaga sa'yo, TL. And sobrang thankful ako dito dahil dito ako napunta sa Team RM. Sabi ko, hindi ako iiyak. Napapaiyak ako. Sobrang thankful ako kasi dito ako napunta sa Team RM kasi solid yung support. Hindi lang to business, it's a family. So yung mga co-coaches ko na talagang day one pa lang, hindi ko naramdaman na bago lang talaga ako eh. And alam ko, nag-uumpisa pa lang ako, pero ang masasabi ko, marami na rin akong natututunan at matututunan pa. And buti na lang, hindi ako natakot sumubok at gawin tong business na to. At buti na lang, hindi ako huminto. So kung sa mga oras na to, lalo na sa mga bago pa na nasa isip nyo, gusto nyo mag-ROI lang, huwag. Kasi in the first place, kaya kayo nag-business is para kumita. Hindi para maghintay na mag-ROI lang. Kasi kung yun lang ang goal mo, sana hindi ka na nag-business, di ba? Di hawak mo pa rin yung 17,888 mo. Kung hawak mo pa rin talaga, kung hindi mo pa siya nagagasto sa kung ano-ano at nabibili kung saan-saan.
And wag kang mahiyang magbenta. Lahat ng business sales yan. Iba-iba lang ang product, iba-iba lang ang services, pero lahat yan sales. Dekalidad at epektibo yung produkto natin. You should be proud, no? And always make time na maka-attend sa mga trainings and meetings natin. Malaking bagay po yun. Wag nyo lang gawing option yung negosyo natin kasi may potential tong business natin eh. Wag nyong sayangin. Hindi baling maliliit yung hakbang, ang importante pasulong. Tama? 'Di ba? Kahit maliliit lang ang hakbang, ang importante pasulong. And ngayon, na-realize ko na kaya pala at a young age, ang dami ko ng pinagdaanan sa buhay. Yung pala, hinahanda na ako ni Lord sa mas malaking blessings and opportunity. At ito na yon, nag-umpisa na. So lastly, every time na paghinaan kayo ng loob, palagi nyo lang balikan yung mga whys ninyo. Yung rason kung bakit kayo nandito at kung para saan tong ginagawa nyo. So ako, para sa pamilya, para sa pangarap. So yun lamang po. Sana po nagkaroon din kayo ng learnings and na-motivate po kayo. So to God be the glory. Wow! Grabe yan, no? Grabe naman yan. Grabe yun, Coach RG. Thank you so much, Coach RG, for that powerful sharing. Congrats, Coach RG. Grabe. Three-letter word. Wow! Bibir. Galing. Grabe. Teenage mom pala si Coach RG, no? Grabe yun, ha? Pero tingnan mo naman ngayon. Blooming. Ayan, coaches, no? Mga takeaways natin dyan. Ano yung mga tumatak sa atin sa mga shinare ni Coach RG? Paano may mga tanong yung coaches natin dyan at interesado pa sa ibang information tungkol kay Coach RG? Oo nga, no, coaches. Message nyo lang dyan sa chat box. Congrats. SW4, yes. Tama yan. Ako, coaches, nakarelate ako kay Coach RG. Doon sa point na pinanghinaan ng loob. Yes, totoo. Parang lahat naman tayo Lahat naman, oo. dumating dyan sa point na yan, no? Tama. Ako, ang takeaway ko yung gusto ko yung sinabi niya eh. Know your why. Di ba? Kasi kung alam mo kung bakit ka nandito sa negosyo na to, itutuloy mo siya kahit anong mangyari. Yung pangarap para sa sarili mo at para sa pamilya mo, napaka-importante nun. So, know your why. Di ba? Alam natin yung mga deepest why natin. Bakit tayo nagpapatuloy sa buhay. Tama. Sabi ni Coach Mab, very inspiring. Sabi And naman ni Coach Ana, ang Ang walang bilisan. pagnenegosyo ay hindi pag-abang ng ROI. Dapat income nag-aabang. Income nag-abangan? Parang nawala ako dun. Ang pagnenegosyo ay hindi pag-aabang ng ROI. Dapat income nag-abangan. Anong ibig mo sabihin nito, Coach Ana? Sabi Galing naman to. ni Coach Rosemary de la Peña, you are strong. Never give up. ang ina Grabe yung nakinilig ako dun sa kinasal siya sa pinapangarap niya. Ang sarap naman nun. Parang cheesy. Grabe. Yes, baka may mga tanong kayo kay Coach RG or advice na gusto nyo Yes. hingin kay Coach RG. Paano siya nakarating sa point na to at na-overcome niya yung na-feel niya na takot or sa business natin. Tayo natin yung mga comment. Sabi ni Coach Shelo Yulin,
Proud ako nakapagpa-picture ako sa isang newbie but truly inspiring business partner na naging new friend and family na din dito sa Team Hybrid and Team RM. Thank you and congratulations. Sabi ni TL Ras, lupet ni Coach RG. Agree. Sabi naman ni TL Carl, for me, yung paggamit niya ng product, nakatulong talaga din at napatunayan niya masarap ang barley nating walang katulad. Totoo. Sarap nga talaga ng barley natin, no? Okay, comment naman ni GM Mark Henfancio. Para sa mga nagsisimula pa lang, ano man ang unang step mo para mawala ang hiya mo? Yun ang tanong. Yes. Eto ang tanong, Coach RG ni GM Mark. Para sa mga nagsisimula pa lang, ano ang unang step mo para mawala ang hiya mo? Coach RG, naka-mute ka. Mute ka po. Una kasi yung naging first step ko para mawala yung hiya ko is dapat kasi tiwala ka doon sa product mo. Tiwala ka sa business mo kasi doon naman mag-uugat lahat yung magiging confidence mo eh. Tama. And at the same time, maniniwala ka sa mga mentors mo. So kumbaga yung believe talaga, kailangan nandoon. So, yun. Tama yun eh, no? Okay, comment naman ni Coach Edwin Johnson. Saludo ako sa iyo, Coach RG. Para kang kawayan, yumuyo ko pag bumabagyo, pero di nababali. Nax Wow. naman. Nax, grabe naman. Lalim. Ayan, comment naman ni TL Russell. Tama si Coach RG. Once naramdaman mo na nahihirapan ka, kailangan mo lang balikan kung paano ka nagsimula. Yun, tama talaga eh, no? Kasi pag talaga, ano eh, Tama pag talaga. nawawala talaga tayo sa focus, no, kailangan mo lang talaga balikan yung kung paano ka nagsimula. Kasi, syempre, dun ka ulit magsisimula, syempre. Kasi, ano eh, para makapag-focus ka ulit, di ba? Tama talaga yun eh. Natin yung mga distraction sa buhay natin. Like yung mga taong Correct. nagkataon sa atin, kagaya ng sinabi kanina ni Coach RG, yung mga walang believe, yung inaasahan natin na susuporta sa atin, pero hindi pala, alisin natin muna sa sistema natin yan kasi hindi sila makakatulong sa atin. Prove them na darating yung time na magiging successful din tayo dito sa business natin. Yes. Pero grabe yung kay Coach RG, no? Kasi 1 month pa lang, isipin mo, naka 30K na siya. Pinanghihinaan pa siya ng loob nun, ha? Guys, grabe yun, ha? Parang 30K Grabe yan. for a month. Not bad yun, no? Min-maximize Di yung ba? cash is king. Oh, mainipin to, mainipin. Kaya ako sa kanya, Coach Donald, mahiya ako na. Yes. Nahirapan pa yun, ha? Diyos ko, grabe. 30K ko, 3 months yun. Pero napaka-inspiring talaga. Sobra akong na-inspire doon sa kwento ni Coach RG talaga. So, grabe, no? So, yung hindi rin hadlang kung maaga ka nag-start sa pag-aasawa, no? So, kita nyo naman kahit na maaga siya nag-start na mag-asawa, still naitaguyod pa rin nila yung family nila, no? So, makikita mo rin kung yung dedication mo talaga nandoon, walang imposible eh, di ba? So para doon sa mga anak niya, talagang nagsumikap siya. Kita niyo naman consistent yung pagiging top performer niya sa mga previous companies niya. So meaning to say talaga, nandun yung dedication and consistency. Yes. Makikita natin doon sa tao, di ba? Hindi naman siya mag-grant ng mga ganong klase ng awards kung wala siya nung dedication na yun eh. Tama. True. Tama. Correct. Ano yun? Subukan ko din. Sabi ni Coach Dennis Domingo,
need to use the product to know how effective it is so that you will gain convincing power. Tama nga naman. Paano mo mabebenta ang produkto mo kung ikaw mismo hindi mo alam kung ano ang epekto nito sa'yo? May comment tayo dito kay guest. Sana masubukan ko din ang kumita tulad nyo. Member na po ba kayo? Number 1. Good. Naka-guest kasi. Naka-guess eh, no? Oo. Anong name mo, guess? Siya lang Yan. tanongin nyo po. Para ma-recognize ka Ma-recognize namin. lang. So, May ayan, guest- coaches, no? Picture muna tayo.